ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Oo nga. Kaya lang baka hindi ako pwede this coming Saturday. Maika, sino yung kausap mo sa telepono? Uy, Sige, susubukan ko ha. Pero di ko pinapangako. Marami kasi akong work. Minsan nga double shift pa ako sa dami ng pasyente. uy, sino nga yung kausap mo? Dan, teka lang ha. Ano ba, JR? Di maganda yung ganyan ha? Kita mo nang may kausap ako eh. Nagtatanong lang naman eh. Eh di kung sinagot mo agad ako, eh di hindi na uli nagtanong. Para yun lang. Sige na nga, labas na nga lang ako. O Dan, sorry ha. Kulit kasi nitong kapitbahay namin na bata eh. Oo, sige. Basta sasabihan na lang kita. Okay? Sige. Bye! Hoy, Maika. Ano bang ginawa mo dun kay JR at nakabusangot yung mukha dun sa labas? Paano, Nay? Ang kulit kanina eh. Kausap ko si Dan, tanong ng tanong. Eh sino ba yung Dan na yan? Ibigan po. Eh niyayaya akong lumabas eh. Baka naman manliligaw mo yan, ha? Aba, Maika, tumigil-tigil ka muna. Ilang buwan pa lang nang lokohin ka ng Dante na yon, papasok ka na naman sa relasyon. O, JR, buti at pumasok ka na uli. Ang init-init sa labas. Mainit nga po. Kaya pala kanina, kahit nasa telepono ka, yung ngiti mo hanggang tenga. Samantalang di ka naman nakikita ng kausap mo. Eh ano naman ang pakialam mo? Tsaka bakit ka ba sabat ng sabat dyan? Kala niya maganda siya. Bakit tingin mo gwapo ka? Oo naman. Maika, tumigil ka nga. Pinapatulan mo yung bata kung yun nga ang nakita niya sa'yo kanina eh. Naku, Tita Linda, kung nakita niyo din po siya kanina, parang mapupunit po yung bunganga sa kakangiti. Eh di sana ngumiti ka din kung naiinggit ka. O siya, tama na yan. O JR, magmerienda ka muna nitong cake at juice. Salamat po, Tita Linda. Buti pa po kayo mabait. Di tulad ng isa dyan. Diyan ka magaling sa pagkain kaya ka mukhang biik. Maika, tama na ha? JR, kamusta ang daddy at mami mo? Okay naman po. Busy po siya work. Hindi ka pa ba magkakaroon ng kapatid? Di ko pa alam eh. Kawawa naman magiging kapatid niya. Naagawan lang niya ng pagkain. Maika! Yan, buti nga. Kami kasi nag-uusap ni Tita, sisingit bigla. Saan po galing tong cake, Tita Linda? Kay Maika. Kay Dan po. Sigurong pangit nun. Bakit mo naman nasabi yun? Pangit din po kasi lasa nitong cake. Kaya pala malapit mo nang maubos, no? Sayang eh. Kung ako sa'yo, di ko sasagutin yung Dan na yan kapag nanligaw sa'yo. Cake pa lang, bagsak na. Pero, bagay siguro kayo. Pangit ka din naman eh. Muwi ka na nga. Tita Linda, uwi na po ako. Baka hanapin na ako ng mami ko. Pangit, uwi na ako. Pakisabi kay Dan, salamat sa cake kahit di masarap. Umuwi ka na nga, bansot na biik. Pangit ka naman. Biik! Pangit! Tama na nga yan. Bye, Tita! Bye, biik! Padudot, 11 years old lang si JR noon pero kung magsalita ay akala mo ay matanda. Kapitbahay namin siya at malapit siya sa nanay ko dahil sa totoo lang kahit makulit ay bibo talagang mag-isip. Kapag kausap mo nga siya ay hindi mo akalain na 11 years old lamang siya. Madalas kaming mag-asana ni JR at kung minsan ay talo ako dahil napipikon ako sa pambubuskan niya sa akin. Nakakalimutan ko kasi minsan na bata pa lang kausap ko. Hindi pwedeng lumipas ang maghapon nang hindi siya tumatambay sa bahay namin dahil na rin siguro sa nag-iisa siyang anak kaya naiinip sa bahay nila kapag kasambahay lamang ang kasama niya. Pero kahit napipikon ako sa JR na yon ay natutuwa pa rin ako sa kanya. Nasasabi kasi ako sa kapatid dahil isang anak lang din ako. Biik ang tawag ko sa kanya dahil mataba talaga si JR. Siya yung tipo ng bata na namimintog ang pisngi
Malaki ang tiyan at XL ang damit. Maika naman lang ang tawag sa akin ni JR kahit na halos isang dekadang tanda ko sa kanya. Nasanay kasi siya at siguro'y dahil na rin madalas kaming nag-aasaran, pakiramdam niya ay kasing edad lamang niya ako. Sweet si JR kahit ganon. Lagi niyang tinatanong sa nanay ko kung dumating na ako galing sa trabaho. Kapag ginabi ako ng uwi kinabukasan ay tatanungin niya ako kung saan ako galing at magpapakwento pa, Papa Dudut. Tita Linda! Tita Linda! Oh, Biik, Nasaan si Tita Linda? namalengke, bakit? Gabi ka na naman umuwi, no? Eh ano naman kung gabi na ako umuwi? Ito, ulam. Padala ni Mami. Thank you ah. Tumulong ako sa pagluluto niyan. Naku, edi ang sama ng lasa nito. Yabang mo. Kau nga, di ka raw marunong magluto, sabi ni Tita Linda eh. Pasok ka? Wala. Hindi ka busy? At bakit? May tatanong lang ako sa'yo. Kaya lang, huwag mo kong asarin ha. Ano naman yon? Nakakaasar naman to. Di pa nga ako nagtatanong, tumatawa ka na. Na nga lang, uwi na ako. Di balin na lang. Ito naman no, niloloko ka lang eh. Ano ba yan? Tungkol sa school nyo? May assignment ba kayo? Hindi. Eh ano nga? Kapag bang babae nililigawan, ano ang gusto nila sa mga lalaki? Yung totoo ha? Uy, may crush ka no? Naku, uwi na nga ako. Nagtatanong ng matino, aasarin mo. Grabe ka. O sige na nga. Iba-iba naman kasi ang mga babae. Iba-iba ang gusto namin. Halimbawa ikaw, anong gusto mo? Ako? Ang gusto ko syempre, yung mabait, maalalahanin, magaling magpatawa, gwapo, matangkad, at saka matalino. Ganun ba si Dan? Medyo. Di sasagutin mo siya para maging boyfriend mo. Pinag-iisipan ko pa. Pakilala mo naman ako sa kanya oh. At bakit? Wala, gusto ko lang siya makita at makilala. Masama ba yun? Sige, kapag nagpunta siya dito, papakilala kita. Sabi mo yan ha. Oo nga. O ano pa yung tanong mo? Wala na, yun lang. Kawawa naman yung liligawan mo. Yabang mo. Uwi na nga ako, kakain na kami. Mag-diet ka para sagutin ka ng liligawan mo. Oo na. Pakilala mo din sa akin ha kapag napasagot mo na. Sana. Na, baka pati siya asarin mo. Hindi. Mas gusto ko na ikaw lang ang inaasar. Ewan ko sa'yo. Uwi na nga ako. Tira mo si Tito Linda niyang ulam ha. Baka ubusin mo. Di naman ako katulad mong matakaw eh. Oo na, matakaw na. Cute naman. Diyan ka na nga. Mas masarap kumain kaysa makipag-asaran sa'yo. Kainis. Pikon! Papadudot na gulat ako sa tinanong sa akin ni JR tungkol sa panliligaw at kung ano raw ba ang nagugustuhan ng isang babae sa isang lalaki. Akala ko ay para lang siyang matandang mag-isip pero laro pala rin ang nasa utak niya. Yun pala ay nagkakagusto na rin siya sa batang babae. At hindi lang basta crush dahil parang gusto niyang ligawan. Araw-araw akong kinukulit ni JR tungkol sa bagay na yon. Tinatanong niya kung ano ang maganda niyang gawin para mapasagot ang isang babae. Nagpapaturo din siyang magsulat ng love letter. Ang gagawin ko ay susulat ko sa isang papel at ang gagawin naman niya ay kokopyahin niya sa ibang papel. Usong-uso pa noon papadudot yung stationery na iba-ibang hugis at design. Yung iba nga ay may amoy pa. Nag-iipon din daw siya para makabili ng panregalo at ballpen na may amoy para daw mabango ang sulat niya kapag binigay niya ang mga love letters na ginagawa namin. Nakakatuwang makita si JR na kinikilig kapag binabasa na niya ang love letter
na natapos ko. Naisip ko tuloy noong mga panahong yon kung paano kaya kung ang lahat ng lalaki ay katulad ni JR manligaw. Paano kung ang diskarte ng panunuyo ng mga lalaki ay tulad ng style ni JR? Ako ay kinikilig kasi totoong-totoo siya. Walang ibang halong intensyon kundi ang masabi lamang talaga niya ang nararamdaman niya. Baka kung uso na noon ang salitang sana all ay nasabi ko na sa kanya ng mga panahong yon, Papa Dudut, dahil sa sobrang pagkakilig na nararamdaman ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang linggo pa ang nagdaan, Papa Dudut, at parang nagkaroon na kami ng session talaga ni JR tungkol sa mga diskarte niyang panliligaw, pero ayaw pa rin niyang ipakilala sa akin ang babae. Kapag na lang daw napasagot niya sa kanya sa akin ipapakilala. Sinabihan pa niya ako na secret lang daw namin yon at huwag na huwag kong sasabihin sa parents niya at sa nanay ko. Tinupad ko naman yon dahil ayaw kong mawala ang tiwala sa akin ni JR kahit kasi malayo ang agwat ng edad namin, Papa Dudut. Tinuturing ko naman kasi siyang kaibigan at hindi lang basta batang kapitbahay namin. Kahit na panliligaw na ang madalas naming pagkwentuhan, lagi ko pa rin pinapaalala sa kanya na darating din ang tamang panahon para doon. At yun ang dapat niyang hintayin. Pero syempre lahat naman tayo ay dumadaan sa ganong stage. Kaya para maramdaman naman niyang kaibigan rin niya talaga ako ay support pa rin ako sa kanya. Pero hindi pa rin nawawala ang kanyang kakulitan. At ang isa pang kinukulit sa akin ni JR noon ay ipakilala ko daw siya kay Dan na manliligaw ko. Gusto raw niyang makilala para matulungan niya akong magdesisyon kung sasagutin ko ba ang nanliligaw sa akin o hindi. Pero Papa Dudut, kahit na ilang beses nang pumupunta si Dan sa bahay, sinasadya kong huwag sabihin kay JR dahil sigurado kung aasarin lamang niya ako. At baka pati si Dan ay asarin niya at nakakahiya yon. Maika! O JR, wala ka bang pasok ngayon? Exam lang po namin. Maaga po kaming pinauwi. Si Maika po? Nasa loob. Kaya lang may bisita. Bakit? Sino pong bisita niya? Si Dan. Yung nanliligaw po sa kanya? Oo, yun nga yata yun. Ay, Tita Linda, pwede pong painom ng tubig? Wala po kasing malamig na tubig sa bahay. Naglinis po yata ng ref sila mami kanina. Ay, sige, kukuha kita. Hindi na po, ako na lang po ang kukuha. Ha? Ay, sige. Pasok ka na lang sa kusina. May tinapay din dun sa mesa. Magmerienda ka kung gusto mo. Sige po, pasok na po ako. Uy, Maika! May bisita ka pala ah. Oh, anong ginagawa mo dito? Makikinom lang. Bakit? Wala ba kayong tubig sa bahay nyo? Walang malamig eh. Ega lang ah, punta lang ako sa kusina. Ay, yan pala eh, soft drinks. Pahingi. Okay lang. Oh, halika dito. Oh, to. Iuwi mo na yung baso. Sa inyo mo na yan inumin. Dito na lang. Papagalitan ako ni Mami kapag nakita akong umiinom ng soft drinks eh. Eh, bawal pala sa'yo yan eh. Di naman, huwag lang sobra. Kaya dito ko na lang iinumin. Paupo ah. Sino siya? Si Dan. Ah, siya pala. Ako si JR. Sa'yo ba galing yung cake na nakalagay sa pulang kahon? Ha? Siguro. Bakit? Natikman mo ba? Oo eh. Huwag ka magagalit ha. Sinabi ko na rin to kay Maika. Ano kasi? Di masarap. Umuwi ka na sa inyo. Okay lang. Cool nga tong batang to eh. Kita mo na? Maika, masyado ka kasi sa akin eh. Teka, nililigawan mo si Maika? JR! Tinatanong ko lang naman eh. Bakit mo siya nagustuhan, Kuya Dan? Kasi mabait siya. Saka tingnan mo naman, maganda. La, maganda. Ha, mabait? Naku,
Nagkakamali ka. JR, sige na, umuwi ka na. Sige na nga, sa kusina muna ako. May tinapay daw dun, sabi ni Tita Linda eh. Sige, Kuya Dan. Sana magbago pa ang isip mo. Maika, tuloy na rin ako. O sige, ingat ka. Tara, hatid na kita hanggang gate. Nay, uwi na raw po si Dan. Mauna na po ako. La, huwag muna Kuya Dan, bata ka pa. Mapagbiro ka rin pala ah. Hindi joke yun, totoo yun. Ay tita, tuloy na po ako. O siya, sige. Mag-ingat ka, ha? Ingat ka, Dan. Bye. Ikaw talagang bika, lagi ka na lang nang-aasar eh. Ayan na naman kayong dalawa. Diyan na nga muna kayo at may aayusin pa ako sa kusina. Yun pala yung Dan. Tama ako. Parang yung cake niya lang, pangit. Pero kahit pangit ka rin, hindi pala kayo bagay. May mas bagay pa para sa'yo. Tumigil ka na ha, naasar na ako. Sabi mo sa akin kapag nagpunta yun, ipapakilala mo ko. Ba't di mo ako tinawag? Nakalimutan ko eh. Hindi pa ako nagpunta rito. Di ko malalaman na nandito pala yun. Huwag mo sagutin yun ah. Bakit naman, Aber? Bakit? Balak mo siya sagutin? Oo, sana eh. Huwag nga eh. Oh, ba't ka iiyak? Hindi ako iiyak. Iiyak ka na eh. Iiyak na yan. Hindi nga. Nakakaasar ka kasi. Inano ba kita? Oh, tutulo na yung luha mo. Hindi sabi ako iiyak eh. Eh bakit ka galit? Saka bakit ka ba kasi nagpunta dito? La, uwi na ako. O ito, bibigay ko yan dapat sa'yo kaya ako nagpunta rito sa inyo eh. Ano to? La, uwi na ako. Hoy, JR! Binibiro ka lang! O bakit naririnig ko na humihiyaw si JR? Ininis mo na naman yung bata, no? Ano ba yung binigay sa'yo? Hindi ko po alam eh, nakalagay kasi sa plastic. Teka po. Ah! Sulat. Chocolate. Teka po. Ito yung sulat na ginagawa namin eh. Ha? Ano? Wala po. Ito yung nilalaro namin. Ay, hewan ko sa inyo. Sige po, Nay. Pasok na muna ako sa kwarto. May gagawin po pala ako. Papadudot na gulat ako kay JR at kitang-kita ko sa mukha niya ang galit habang pinipigil niya ang pag-iyak. Pero mas nagulat ako nang tingnan ko ang laman ng plastic na ibinigay niya sa akin. Nandun yung mga love letters na sinulat ko na sinulat ulit niya sa stationery. Ginawa niya yon para sa akin. Ako ang sinusulatan niya. Nung una ay natawa ako pero habang binabasa ko ang sulat bago ako natulog ay bigla akong naawa kay JR. Noon ko lang naintindihan na kaya pala ganoon siya sa akin at ayaw niyang may nanliligaw sa akin ay dahil may gusto siya sa akin. Naisip ko tuloy na nasasaktan ko pala siya sa tuwing inaasar ko siya. Nasasaktan ko siya nang malaman niyang nililigawan ako ni Dan at mas nasaktan siya nang sabihin ko na bala kong sagutin ang nanliligaw sa akin. Papadudot Papi Love ang tumama kay JR. Hindi ko yun sinabi sa nanay ko dahil baka may ba ang interpretasyon niya. Tinago ko yon sa sarili ko. Matapos ang pangyayaring yon ay hindi na nagpunta sa amin si JR Papadudot. Kapag tinatawag ko siya ay hindi niya ako pinapansin. Kapag pumupunta ako sa kanila, nagtutulog-tulugan. Ayaw niya talaga akong kausapin. Natakot tuloy ako na baka madala si JR na sumubok na manligaw o magmahal kapag nasa tamang edad na siya dahil maaga siyang nasaktan at ako pa ang nakapanakit sa kanya. Hindi ko alam kung paano babawi sa kanya pero sa nangyaring yon may napatunayan ako na ang pagmamahal ay walang pinipiling edad. Totoo ang lyrics sa isang kanta na bawat taong may damdamin ay may minamahal. Papadudot ilang linggo pa ang lumipas, pati ang nanay ko ay nagtataka na kung bakit hindi nagpupunta sa amin si JR. Natatakot din ako sa pwedeng maging epekto sa kanya ng mga nangyari. Pero wala akong maisip na paraan
para mapalapit uli sa akin ang bata. Hinayaan ko na lang din muna, baka mas makatulong kung hindi kami nagkikita. Total ay bata pa si JR at iniisip ko na lilipas din ang nararamdaman niyang yon. Nagdaan pa ulit ang ilang araw at sinagot ko na si Dan. Pero kahit na kami na ni Dan, hindi ko kinikwento sa kanya ang ginawa ni JR. Gusto kong kahit sa sarili ko ay masabi ko na nirespeto ko ang nararamdaman ng bata. Pero papadudot sa pagsasama namin ni Dan ay dumating ako sa puntong nasabi ko sa sarili ko na dapat pinaniwalaan ko si JR sa sinasabi niya sa akin na huwag kong sagutin itong si Dan. Dan, ano pa? Sinabi kong di pwede, di ba? Sabi mo mahal mo ako. Oo nga, pero Pero ano? Kung mahal mo ako, patunayan mo. hindi nga pwede. Bakit di pwede? Tayo lang naman dalawa dito. Wala nang nanay mo. Solo natin tong bahay, walang makakakita. Walang makakaalam. Basta ayoko, Dan. Tapos. Sige na, mag-iingat naman tayo eh. Akong bahala. Di pa ako handa. Isa pa, masyado pang maaga para gawin natin yung mga ginagawa lang ng mag-asawa. Sige na. Ano ba? Ayoko sabi eh. Si JR nasa labas. Ayoko sabi. Ayoko. Maika, bakit? Umalis ka na, Dan. Tita Linda! Ayoko sabi. JR, Binuksan ko na yung gate ha. Parang naririnig kasi kitang nagagalit eh. Anong ginagawa mo kay Maika? Bakit siya umiiyaw? may kailangan ka ba? Wala. Narinig kasi kita mula sa labas kaya pumasok ako. Loko kang bata ka. Aray! Bakit mo ako binatukan? Lumayas ka na nga, Dan. Pati bata pinapatulan mo. Malaki ka lang eh. Buisit. Buwisit ka rin. Malis ka na raw. Di kayo bagay ni Maika. Pangit mo. Loko ka talaga. Gusto mo makatikim muli ng batok? Subukan mo para makatikim ka ng mag-asawang sampal. Gusto mo maghihiyaw ako dito at sabihin ko may ginagawa kang hindi maganda sa akin? Magsama kayo ng abnormal na yan. Diyan na nga kayo. Pangit! Alis! Nasaktan ka ba, JR? Okay lang. Totoo ba yung narinig ko? Na muntik nang may gawing hindi magandang pangit na yon? Oo eh. Buti nga dumating ka. Teka lang ah. Bakit mo ako iniiwasan? Wala. Yung mga sulat na yun, hindi sa'yo yan ah. Kapangalan mo lang yun. Ayos lang yun. Kaya lang, JR. Siguro naman maiintindihan mo ko kung sasabihin ko sa'yo na Nabata pa ako? Na maliit ako at mataba? hindi naman yung maliit ka at mataba. Pero bata ka pa talaga eh. Kaya wait ka lang muna. Eh, kapag tumanda na ako, Malay natin. Pero sa ngayon, kalimutan mo muna yan. Okay? Eh parang kapatid na kita eh. ayaw kita maging ate. Ano ka ba naman? Uwi na ako. Mag-ingat ka ah. JR, magkaibigan pa rin tayo ha. Sige. Bahala na. Uwi na ako. Biik! Oo. Biik pa nga ako. Baka kapag naging baboy na ako, magustuhan mo rin ako. Sige na. O JR, inaasar ka na naman ba ni Maika? Hindi po. Ikaw talaga, Maika. Minsan na nga lang pumunta dito yung bata. Sige po, tita. Uwi na po ako. JR! JR! Uy! Papadudot laking pasasalamat ko kay JR sa ginawa niyang yon. Dahil kung nagkataon, tapos ang bataan ko dahil sa Dan na yon. Hindi ko maintindihan papadudot pero sobra akong na-touch sa ipinakitang emosyon ni JR ng tagpong yon. Parang hindi bata ang kausap ko at kaharap ko lalo na nang asaring ko siya ng biik at sinagod niya ako na kung sakaling maging baboy siya ay baka magustuhan ko din siya. Parang sinasabi na rin niya na handa siyang maghintay at hindi lang basta paghihintayon dahil alam namin na mahabang panahon ang ibig sabihin noon. Malayo kay Dan na nagmamadali na gusto niya kaagad akong makuha sa paraan na gusto niya. Sana lahat talaga ng lalaki ay katulad ni JR. Sana lahat ng lalaki ay marunong maghintay. Sana lahat ng lalaki ay marunong rumespeto.
Ang nasabi ko na lamang sa sarili ko noon, Papa Dudut, ay napakaswerte ng babaeng mamahalin ni JR pagdating ng panahon. Kung sakaling ganun pa rin ang treatment niya sa isang babae na nagugustuhan niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagdaan pa ang ilang linggo. Oo, pumupunta na sa bahay si JR pero para magdala ng ulam galing sa bahay nila. O di naman kaya ay kapag may inuutos sa kanya ang mami niya. Hindi na niya ako kinakausap masyado pero pinapansin naman. Hinayaan ko na lamang na ganoon para makalimutan din niya ang mga nangyari, Papa Dudut. Alam ko naman na maintindihan niya ang sitwasyon dahil matalinong bata si JR, hindi nga lang siguro agad-agad pero darating din ang panahon. Kapag nagkakasalubong kami, Papa Dudut, sa kalsada ay ngumingiti lamang siya pero hindi nagsasalita. Kung minsan naman ay napapansin ko na kapag malayo pa lamang at nakita na niya ako ay nag-iiba siya ng daan na lalakaran at magkukunwaring hindi ako nakita. Pero wala rin naman akong magagawa, Papa Dudut, hanggang isang araw, isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Maika! Maika! Please, mag-usap tayo! Sorry na, nabigla lang ako! Tama na, Dan. Tapos na sa atin ang lahat. Ayoko na. Wala na tayo. Painggan mo naman ako. Handa akong bumawi sa mali ko. But please, give me another chance. Pwede ba, Dan? Sana nag-isip ka muna nun bago mo ginawa yung isang bagay na hindi mo dapat ginawa. Nabigla lang ako. At paano kung mabigla ka uli? Uulitin mo na naman. Tapos hihingi ka ng sorry. Tapos paulit-ulit lang hanggang makuha mo yung gusto mo. Ay ka naman. Dan naman! Pwede ba? Isa pa nakakahiya. Nandito tayo sa kalsada. Habol ka ng habol. Tama na, ayoko na. Magpapaliwanag nga ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang tsansa. Papatunayan ko na mahal talaga kita. Kung mahal mo ko, Dan, hindi mo gagawin ang bagay na ginawa mo. Please lang, wag mo na akong sundan. Pero Maika, mahal kita eh. Iwan mo ako, nasasaktan ako. Ayaw mo kasi mainig eh. Sinabi ko naman sa'yo na babawi ako sa'yo. Hayaan mo lang na maging tayo uli. Daig mo pa ang bata, Dan, ha? Buti pa si JR marunong makaintindi. Hindi tulad mo. Ang init na ng katawan, ang kitid pa ng utak. Huwag mo ko ikukumpara sa bake na yun, Maika. Biik? Oo, siguro kasi matabang bata. Eh ikaw, baboy. Dahil sa ugali at ginagawa mo. Diyan ka lang. Huwag ka na susunod. Kung hindi, hihiyaw ako. Maika! Maika! Oy, JR! Hintayin mo ako. Sabay na tayo. Maika! Huwag kang susunod. JR! Sabay na tayo. Maika! Sabing huwag ka susunod eh. Maika! Sasakyan! Huwag ka tumawid! Maika! Maika, matulog ka naman. May pasok ka pa mamaya sa trabaho mo. Okay lang po, tita. Tita, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Wala kang kasalanan. Alam ko naman kung gaano ka kalapit kay JR. Kahit na madalas kayong mag-asaran, lagi niyang sinasabi na kapag daw nagka-girlfriend siya, ang gusto niya katulad mo. Ang gusto niya kasing ganda mo. Ay, naku, madalas ngang sabihin sa amin ni JR na gusto ka raw niya pero wag daw naming sasabihin sa'yo. Excuse po. Kailangan po nating mabili itong nasa reseta. Sana po mabili agad. Ay, sige po ma'am. Maika, sandali lang ha. Bibilhin ko lang ito. Sige po, ako na po muna magbabantay dito. JR! JR! Uy! Biik! Kumising ka naman na! Di magandang pang-aasar yung ganyan, ah!
Thank you, ha? Kasi naman masyado ka Gusto mo maging bayani lagi Kala mo naman matanda ka na. JR, ano ba? Huwag ka namang ganyan. Promise, gumising ka lang, hindi na kita aasarin. Gumising ka lang kahit anong gusto mong kainin, ililibre kita. Oy, kahit inaasar kita, mahal kita. Oy, JR! Maika, narinig ko yon. JR? Mahal mo ako. JR! Mahal kita. Kaya ako ginawa yun Huwag ka masyadong magsalita. Pero kung ayaw mo talaga sa akin, okay lang. Mag-ahanap na lang ako ng kamukha mo. Tama na. Paglabas mo dito, nilibre kita lagi. Yung mga sulat ko, tago mo yun Kapag malaki na ako, basahin mo uli. Baka magustuhan mo na ako. Yung isipin mo muna, gumaling ka agad. Magpalakas ka. Huwag ka na umiyak. Pangit mo Ikaw nga dyan Ang sagwang tingnan ng bake na may sugat at benda. Thank you, ha? Maika, kapag 18 na ako, tapos wala kang boyfriend o kaya asawa, gawang kita 27 na ako doon. Pagpagaling ka. Namimiss ko na yung asara natin. Biik. Pangit! Pakis nga ako sa biik. Papadudot sa ikalawang pagkakataon ay iniligtas na naman ako ni JR. Galing siya sa school nang makita ko siya at nang patawid ako, kakaiwas kay Dan ay muntik na akong mabangga. Itinulak ako ni JR pero siya ang tinamaan ng kotse. Duguan si JR, may bali sa binti at hindi ko alam ang gagawin ko. Ang alam ko lang ay hindi ko kayang mawala si JR ng mga oras na yon. Isinugod namin siya sa ospital at ginawa lahat ng pwedeng gawin sa kanya para mailigtas ang kanyang buhay. Papadudot, takot na takot ako ng mga oras na yon at hindi ko alam ang mangyayari sa akin kapag nawala si JR. Inoperahan siya, ilang oras ang tinagal noon. Dinala siya sa ICU at minonitor dahil wala siyang malay. 2 araw ang lumipas at hindi pa rin nakakausap si JR. Sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari at sana kung noon pa lamang ay naniwala na ako kay JR na huwag kong sagutin si Dan ay hindi mangyayari na muntik na akong mapagsamantalahan at hindi mangyayari na magbe-break kami at hindi mangyayari na pipilitin ako ni Dan na makipagbalikan at hindi mangyayari na masasagasaan si JR. Kaya abot langit ang pasasalamat ko nang magkamalay si JR at maging okay na siya. Nanatili kaming magkaibigan ni JR, Papadudut, at maraming taon nang lumipas. Nakapagtapos ng pag-aaral si JR at nakapagtrabaho. Tinulungan ko siyang makapasok sa ospital na pinagtatrabahuhan ko bilang dietitian. Mas naging close kami at ramdam ko pa rin sa kanya na may gusto pa rin siya sa akin. Nagka-girlfriend siya ng isang beses nurse na kasama rin namin sa ospital pero niloko siya. Ako naman ay hindi na rin nagkaroon ng swerteng love life ng mga panahong yon. Kaya naging buhay ko ay trabaho at bahay lamang, Papadudut. Mukhang pagod ka. Buti nga't nairaos na ang birthday ko Oh Maika, nandun na yung mga iuuwi mo ha? Naipagbalot na kita. Thanks, tita. Oh, maiwan ko muna kayo dyan ni JR ha? At magliligpit pa ako. Tulungan ko na po kayo. Ay hindi na, dyan na lang kayo. Kaya ko na yon. Tara tita, tayo na lang dalawa. Ako na nga, sige na. Relax lang kayong dalawa. Sige po. Thank you Saan? Sa gift mong relo. Sus, ang arte ha. Happy ka ngayong birthday mo? Debut mo, 21 ka na. Oo naman.
Masaya ako. Masaya ako kasi nagpunta lahat ng mahalagang tao sa buhay ko. Masaya rin ako kasi regular na ako sa work. Ay, nga pala. Thank you rin pala sa iyo ron ha. Wala yun. Kulang pa nga yun kung babalikan natin yung nangyari 10 years ago. Alam mo, sa totoo lang kapag naaalala ko yon, hindi rin ako makapaniwalang nagawa ko yun eh. Ako rin. Tapang mo ah. Siguro ganun talaga kapag mahalaga sa iyo yung tao. Willing kang isacrifice ang sarili mo. Sa edad mong yun, naisip mo na yun agad? Eh kasi, special ka sa akin. Alam mo, kung ngayon nangyari yon, baka inuntog ko sa muscle ko yung Dan na yun eh. Ang dami na ngang nag-iba sa'yo. Matipuno ka na. At medyo lumalim na yung boses mo. Alam mo, hindi ko akalain na magkakaganyan ang katawan mo. From biik to hunk. Lagi mo kasi akong inaasar na biik. Eh, kaya hindi ko na hinayaan na maging baboy ako paglaki. Pero ikaw, Pangit pa rin. hindi. Maganda ka pa rin. Bola. Totoo. Walang nagbago sa'yo. Katulad ng feelings ko for you. Walang nagbago. 10 years ago, nagpatulong akong gumawa ng love letter sa'yo. 10 years ago, umiyak ako kasi pinagtawanan mo ko. 10 years ago, nagdasal ako na sana bumilis ang oras para tumanda na ako. Kaya lang, habang tumatanda ako, nakikita ko may mga nakikilala ka rin. Sabi ko, baka wala na. Baka di talaga pwede. Sorry pero every time na nakikipag-break ka sa nagiging boyfriend mo, kahit papano, nagkakaroon ako ng pag-asa. JR. Tapos sabi ko, kapag wala ka pa ring asawa o boyfriend kapag nag-21 na ako, ibibigay ko sa ito. Oh, ito, Ano to? love letter. Na ako na mismo ang nagsulat. Hindi mo na itinuro. Basahin mo. Ngayon na? Oo, ngayon na. Para makita ko yung reaction mo habang binabasa mo. Okay. Dear Micah, medyo nakakakaba itong gagawin ko pero wala namang masama kung susubukan. Sa'yo ko naramdaman ang crush tapos naging puppy love hanggang sa habang tumatagal, alam ko sa sarili ko na true love na yon. Ayaw kasing mawala eh. Tapos… Anong tapos? Putulo. Tapos, nandito ako ngayon sa tabi mo. At aaminin na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang gusto ko. Di na ako biik. Di rin naman naging baboy. Pero tumataba ang puso ko kapag kasama ka. Sana, bigyan mo ako ng chance. JR. Wala ka na sigurong dahilan unless ayaw mo talaga sa akin. Pero… Sige, ganito na lang. Tapusin na natin tonight. Tatanggapin ko kung anong sasabihin mo. Chance lang ang hinihingi ko sa'yo. Kaya, pwede ba kitang ligawan? JR. Yes or no? Yes, pero… Pero ano? Pero bakit may ligawan pa? Eh hinihintay lang naman talaga kita na sabihin sa akin yan. Di mo ba napansin? 2 years ago ang last relationship ko. At umaasa rin ako na baka may nararamdaman ka pa rin sa akin hanggat wala ka pang girlfriend. Totoo? Ayaw mong maniwala. Kasi… Naniniwala ka na? I love you noon pa. I love you too. Sulit ang paghihintay ko. Thank you. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Salamat. Mahal na mahal kita. Papa Dudut, pwede palang mangyari na kahit malayo ang edad ng dalawang tao ay pwede kayong maging matalik na magkaibigan. Marami kayong matututunan sa buhay. May mga bagay kasi na hindi nakikita ng mga matatanda na mas malinaw sa mga bata. May mga bagay na naiintindihan ng mas matanda pero mas nakakaunawa pala ay ang mas bata.
33 years old na ako at si JR naman ay 24 years old, Papa Dudut. Kami pa rin ni JR hanggang sa ngayon at nag-propose na rin siya sa akin. Mukha naman akong bata kaya hindi naman ako naiilang kapag magkasama kami. Kung paano yon nangyari ay hindi ko rin po alam. Ang malinaw lang sa amin ay totoo ang nararamdaman namin sa bawat isa. Masaya kaming magkasama dahil nagsimula kaming magkaibigan, nag-aasaran at ngayon ay 2 taong totoong nagmamahalan. Papa Dudut, maraming salamat po kung mabibigyan ng pagkakataon na mapili ang kwento kong ito. Para naman sa mga nakikinig, wala talagang imposible kapag puso ang nagsalita. May sarili siyang lengguwahe na hindi kinakailangan ng edad at karanasan para magkaintindihan, basta wait ka lang. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Micah. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nakakalokang buhay to! Hoy, Bax! Hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya marinig ka pa ng ibang boarders dito eh. Ano ba kasing inaarte mo dyan, ha? Sawang-sawa na ako sa buhay na to, Bax! Feeling ko madadepress na talaga ang beauty ko! Ay, hala siya. Bakit naman? Natanggap ko na kasi sa bank account ko yung sahod ko. Sandali lang. Namomroblema ka kasi natanggap mo na yung sahod mo? Nagpapatawa ka ba? Hindi. Namomroblema ako kasi wala akong jowa na pwede kong ilibre. Wow ha, nahiya naman ako sa problema mo. Dapat nga magpasalamat ka pa kasi ang laki ng natanggap mong sahod. Tapos hindi rin naman ganun kamahal yung upa mo sa kwarto dito sa bahay. Alam ko naman yun. Actually, nagpapasalamat nga ako kasi hindi ko akalain na makakapag-settle ako kaagad sa Manila. Pero, alam mo ba yung feeling na... Yung feeling na... Yung feeling na wala kang katuwang sa buhay. Yung feeling na maayos nga yung buhay mo. Pero by the end of the day, nalulungkot ka naman. Kasi nare-realize mo na mag-isa ka lang sa buhay. Hay nako, Bax. Pinagdaanan ko na yan nung teenager pa lang ako. At tapos na ako sa chapter na yan ng buhay ko. Kontento na ako sa buhay ko, no? Basta napapatakbo ko lang na maayos tong bahay at naaasikaso ko kayong mga boarders, okay na sa akin yun. Chusera ka? Talaga bang hindi ka natatakot na tumandang dalaga? Hindi. Alam mo kung ano yung dapat kong katakutan? Yung may jowa ka nga pero hindi ka naman pinakikisamahan na maayos. Ay wow! Siguro naranasan mo na yun, no? Oo, kaya sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na yung kakadrama dyan sa wala kang jowa. Kasi blessing in disguise yan. Ay, bahala ka dyan. Basta ako, gusto ko ng boyfriend. Yung tipong may nayayakap at nahalikan ako pagkatapos ng trabaho. Yung tipong may nasasabihan ako sa lahat ng achievements ko at yung tipong tatanggapin ako ng buong buo. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Oh, bakit na naman? Sa kakabasa mo yun ng pocketbook eh. Akala mo ba hindi ko napapansin na ginawa mo ng libangan yung pagbabasa ng pocketbook tuwing day off mo? Tigilan mo na yan, Fred! Kaya ka nagkakaganyan eh. Walang basagan ng trip, Bax? Kaloka ka? Ay, maiba ako. May plano ka bang dumalaw sa inyo sa Dumaguete? Usama mo naman ako. Hindi pa kasi ako nakakapunta dun. Ay, game ako dyan. Bet ko yan. Pero mamaya na natin pagplanuhan yan. Kasi okay pa naman ako dito sa Manila sa ngayon. Kung sa bagay, alam mo, ang swerte-swerte mo nga eh. Kasi ang bilis mo naka-adjust dito. Samantala, yung isa sa mga boarders natin dyan, nahihirapan pang makahanap ng trabaho. Uy, totoo? So paano siya nakakapagbayad ng upa sa'yo? Ichismis mo na sa akin yan habang tayo palang dalawang nandito sa sala. Dali! Well, ang sabi niya sa akin, pinapadalhan daw siya ng pera ng jowa niya na nasa Cebu nagtatrabaho ngayon. Tapos, sinabi rin sa akin ng boarder na yun na kung hindi pa raw siya makakahanap ng trabaho dito sa Manila, susunod na lang daw siya Cebu dun sa jowa niya. Ang tsaka ng chika mo ha? Mas nararamdaman ko lang tuloy na mag-isa lang ako sa buhay. Naiinggit ka dun?
Nahihirapan na nga maghanap ng trabaho yung tao. At least may katuwang siya sa buhay. Ewan ko sa'yo, konti na lang talaga at maloloka na ako sa'yo. Hindi ka pa ba loka-loka sa lagay na yan? Sira! Anyway, kumain na lang tayo. Halika, nagluto ko ng pansit. Ayoko nga. Baka mamaya idagdag mo pa yun sa babayaran ko sa'yo sa susunod na buwan. Ako, ikaw, tigilan mo na nga yung kaartehan mo. Halika na dito, kumain na tayo. It's on the house. Ha? Anong it's on the house? Libre! Ay, G ako dyan. Sige, kukuha lang ako ng plato. Ganyan kaming mag-asara ni Mimi Papadudot. Super close talaga kami. Tawang-tawa kami sa isa't isa at talagang proven and tested na ang tibay ng samahan namin. May isang pagkakataon pa nga na na-delay yung sahod ko pero agad akong pinahiram ni Mimi ng pera. At kapag may dumarating na parcel siya, Papadudot, at wala siya sa bahay, ako na ang nagbabayad. Tapos ay binabayaran niya ako kagad pagbalik niya. Talaga pong solid ang tiwala namin sa isa't isa. Pero aaminin ko, kahit okay naman ang kalagayan ko sa bahay ni Mimi, ay may mga pagkakataon na nararamdaman ko pa rin ang kalungkutan. Lalo na at wala akong jowa. Naiinggit ako tuwing nakikita ko sa Facebook yung mga kaibigan ko na mukhang sobrang saya sa mga love life nila. Parang gusto ko na rin kasing makatagpo ng katuwang sa bahay. Kasi feeling ko ay ready na ako. May maayos naman akong trabaho at kahit papaano ay hindi naman ako kapo sa pera. Hindi kami magkakaroon ng problema sa pera kung sakaling magkaroon ako ng jowa. Isa pa po, feeling ko talaga I have so much love to give. Pero wala akong mapagbigyan ng love na yon. Ang totoo ay medyo naging insecure nga po ako sa itsura ko kasi baka yun ang dahilan kung bakit hindi pa ako nagkakajowa. Sa totoo lang, akala ko talaga na mamamatay na akong matandang dalaga, Papadudot. Pero hindi ko akalain na magbabago pa pala ang lahat ng yon. Isang araw, napagdesisyonan ko na mag-register sa isang dating app. Ang totoo niyan, ayaw ko sanang mag-register sa app na yon. Kasi alam ko na karamihan ng mga gumagamit ng dating apps ay naghahanap lamang ng panandaliang kaligayahan. Pero ng mga panahong yon ay wala na talaga akong ibang choice kasi hindi pa na-discover ang beauty ko. Pinatulang ko na talaga yung pag-register sa dating app na yon at tuwing day off ko ay wala na akong ibang ginawa kundi ang magbabad sa app na yon. At makalipas nga ang ilang linggo, doon ko na nakilala si Eman. Si Eman po ay tubong Bacolod at doon pa rin siya nakatira. Ang saya ko po tuwing nag-uusap kami at sobrang gaan ang pakiramdam ko tuwing nagchat-chat at nagtatawagan kami. Noong mga panahong yun ay ramdam ko talaga ang pagiging sincero ni Eman at kung gaano siya kabait. Guwapo din po si Eman, Papadudot, mala-artistahin ang mukha niya. Pero ang talagang nagpahulog sa loob ko ay yung kabaitan niya. At noong mga panahong yon ay unti-unti nang napapansin ni Mimi na nawawala na yung lungkot at depression ko. Bax, may dala akong pizza. Lumabas ka na dyan, kain tayo. Sandali lang, Bax. Sige na, tatawagan na lang kita mamaya, okay? I love you too. O sige na, bye. Mwah. Hoy, sino yung kausap mo? At bakit namumulay ang mga pisngi mo? Ayoko nga mag-share sa'yo. Baka asarin mo lang ako eh. Sige ka, pag hindi mo kunento sa akin yan, tataasan ko yung renta mo. Huy, ang ganid mo naman sa pera. Walang ganyanan, Bax. Magkwento ka na kasi. Splok mo na, share mo na dali. Ay, sige na nga.
May nakilala ako sa dating app. Totoo ba? Ano pangalan? Eman. Tigilan mo nga yan. Para ka namang bulate na binudbura ng asin eh. O sige na, magkwento ka pa. So ayun na nga, nakilala ko siya sa dating app. Hanggang sa nahulog na yung loob namin sa isa't isa. Saan ba siya nakatira? Taga Mandaluyong ba yan? Hindi, taga Bacolod siya. Perfect, di ba? 5 hours lang yung layo sa amin sa Dumaguete. Feeling ko talaga meant to be kami. Alam mo, Bax, sa totoo lang, natutuwa ako sa'yo. Kasi bihira lang kita makita na ganito kasaya. Pero sana naman, ingatan mo yung puso mo. Kung makapagsalita ka naman. Seryoso ko. Kilala kita. At alam kong sobrang rupok mo pagdating sa pag-ibig. Ang totoo niyan, kami na ni Eman. Ano? Kayo na? Pero huwag kang mag-alala kasi mabait si Eman. At nararamdaman ko talaga na legit at hindi fake news yung pagmamahal niya para sa akin. Kaloka ka naman. Bakla ka ng taon. Kilalanin mo muna yung tao bago ka makapagrelasyon sa kanya. Alam ko na ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kanya. At sinisigurado ko sa'yo na buo na ang desisyon ko na mahalin si Eman. Sige na nga, may tiwala naman ako sa'yo eh. Pero paano yan? Nasa Manila ka, nasa Bacolod siya. So, ano ang magiging setup nyo? Long distance relationship, ganon. Parang ganon na nga. Tiis-tiis na muna sa chat at video call sa ngayon. Ang totoo nga niyan, gustong-gusto ko na nga siyang makita. Pero ang layo kasi ng Bacolod eh. Hoy, alam mo, maganda yung naisip mo. Sige, luwas tayo ng Bacolod at makipagkita ka sa kanya. Tapos dumiretso na rin tayo sa Dumaguete para makapagbakasyon na ako. Kaloka ka talagang bruha ka. O sige, ipagpalagay na natin na makakapagbakasyon ka. Kung ganon, sino ang may iwan dito sa bahay? Paano yung mga borders mo, ha? Ano ka ba? Digital na ang mundo. Makikiusap ako sa mga border na ipadala na lang sa e-wallet ko yung bayad nila sa upa kung sakali. Gusto mo lang magbakasyon eh. Dinamay mo pa ako. Nakakaloka ka. Ikaw tong tubong Dumaguete, no? Alam nga naman pumunta ako doon na mag-isa. Baliligaw pa ako niyan kung sakasakali. Sige na nga, pero tsaka na lang yan. Hindi ko pa kasi bet mag-travel ngayon eh. Ay, talaga ba? So, paano si Eman? Gaya nga nung sinabi ko, titisin ko na lang muna tong long distance relationship namin. Ay, nga pala Bax, bago ko makalimutan. Eto, bayad ko yan sa upa ngayong buwan. Uy, thank you ah. Mabuti ka pa palaging on time yung bayad. Samantala, yung isa nating border dyan, madedelay pa daw ng 1 week. Naku, ako pa ba? Hindi ako malilate sa bayad sa'yo, no? Marami kaya akong datong. Ang yaman mo naman. Mapapasana all ka na lang talaga. Hay nako, sa ating dalawa, ikaw kaya itong mas maganda ang buhay. At least hindi mo na kailangang umupa. Kasi sa'yo pinaubayan ng kapatid mo tong bahay na to. Yun na nga eh. Pinaubaya lang sa akin pero hindi naman sa akin tong bahay na to. Maswerte ka pa rin. Kasi hindi mo na kailangang umupa. Pero mas lalo akong suswertehin kung magbabayad sa oras lahat ng borders natin. Kalma yung wrinkles mo. Kumain na nga lang tayo. Lalamig na tong pizza eh. Nang mga panahong yon ay natutuwa ako kasi hindi ako pinagalitan ni Mimi. Kasi normally ay kontrabida talaga siya pagdating sa usapang pag-ibig. At palagi niya akong sinesermonan kapag nade-depress ako dahil wala akong love life. Pero sa halip na magalit si Mimi noong araw na yon ay tinanggap pa niya na may jowa na ako. Pero syempre, binalaan ako ni Mimi na mag-ingat pa rin daw ako kasi marami daw mga manloloko sa paligid. Lalo na sa dating app ko lamang nakilala si Eman. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay napaisip din ako sa mga sinabi ni Mimi. Kasi paano kung tama siya? Paano kung pinapahulog lamang pala ako ni Eman sa bitag niya? Paano kung laro-laro lang ang lahat ng ito at wala naman talagang balak si Eman na seryosohin ako? Paano kung ginagamit lang pala ako ni Eman? Bilang isang bakla ay hindi ko maiwasang mag-isip ng ganon. Kasi may mga kwento na maraming bakla ang mga niloloko lang na mga lalaki para sa pera. Pero habang tumatagal ang mga pag-uusap at chat namin ni Eman, mas lalo niyang napatunayan sa akin na seryoso siya.
At hindi niya ako gagamitin at sasaktan ng isang aklang katulad ko. Tuwing lalabas ako ay palagi niya akong pinapaalalahanan na mag-ingat. Tapos ay palagi niya akong kinukumusta. At lagi din niyang sinasabi sa akin na kumain daw ako sa tamang oras. Alam ng Diyos kung gaano katagal kong ipinagdasal na magkaroon ng boyfriend at sa tingin ko si Emma na nga ang sagot sa lahat ng mga panalangin ko. Grabe. Kinikilig talaga ako tuwing nag-uusap kami ni Eman. Habang tumatagal ang mga pag-uusap namin ay mas marami pa akong natutunan tungkol sa kanya. Napag-alaman ko na sa Bacolod pala siya nagtatrabaho ngayon bilang call center agent at nakikita na lamang siya sa bahay ng pamilya niya. Nalaman ko rin na 4 sila na magkakapatid at nalaman ko rin na madalas mag-away ang nanay at tatay niya dahil daw sa pagiging babaero ng tatay niya. Hindi ko po maiwasang malungkot noong sinabi sa akin ni Eman yon. Pero syempre bilang isang supportive na jowa ay ginagawa ko ang best ko para iparamdam kay Eman na hindi po siya nag-iisa. Gusto ko na palaging maramdaman ni Eman na nandito lamang ako para sa kanya na maaari niya akong sandalan sa mga panahong nahihirapan siya at napapagod na siya sa buhay. Hay nako Papa Dudut, para talaga akong nasa isang fairy tale noong mga panahong yon. Parang ako yung bida at si Emma ng aking Prince Charming. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero tulad ng karamihan sa mga fairy tale, syempre may mga dark moments din. Dumating ang araw na palagi na lamang umiiyak si Eman tuwing nagtatawagan kami. Napag-alaman niya kasi na hindi lang pala yung tatay niya yung may kabit, pati na rin daw yung nanay niya. At dahil dito ay unti-unti kong napansin na parang nade-depress si Eman sa bahay. Inamin din niya sa akin na nagsasawa na siya sa trabaho niya sa Bacolod at gusto na niyang mag-resign, Papa Dudut. Tandang-tanda ko pa kung paano ko siya pinayuhan na maghanap ng ibang trabaho at maghanap ng bagong matutuluyan. Pero sabi niya sa akin ay maliit lang daw ang Bacolod at wala raw masyadong oportunidad para sa mga katulad niya na hindi nakapagtapos ng kolehiyo. High school lang kasi ang natapos ni Eman at hindi na daw siya kayang pag-aralin ng mga magulang niya sa kolehiyo. Sa sobrang depression ni Emma noon ay napaisip ako. Paano kung kailangan lang niya ng bagong environment para hindi na siya malungkot? At dito ko naisip ang isang napakagandang plano. Inaya ko si Emma na mag-live-in na kami dito sa Maynila. Natuwa si Emma noong sinabi ko yon sa kanya kasi first time daw niya na makakapunta sa Maynila kung sakasakali. And at least matatakasan na raw niya mga problemang dulot ng pamilya niya sa probinsya. Siyempre sinabi ko rin kay Mimi ang bala ko at nung una ay tutol na tutol si Mimi sa plano ko kasi hindi pa nag-iisang taon simula nang makilala ko si Eman. Pero siyempre pinilit ko si Mimi na pumayag. At sa wakas ay pumayag din si Mimi na tumira si Eman kasama ko. At dumating na nga ang pinakahihintay ko. Sinundo ko si Eman sa airport at nagyakapan kami ng mga panahon na yon ng bonggang-bongga. Pagkatapos noon ay dumiretso na kami sa bahay at pareho na kaming hinarap ang bagong chapter ng mga buhay namin bilang isang ganap na couple na Papa Dudut. Mahal, alam mo, sobrang saya ko talaga na nandito ka na sa Manila. Ako din, mahal. Grabe pala dito sa Manila, no? Ang lalaki ng mga building. Kung makapagsalita ka naman, bakit? Wala bang buildings dun sa inyo sa Bacolod? Siyempre meron naman, pero mas marami dito eh. Naiintindihan kita. Ganyan na ganyan din ako nung una ako napadpad dito sa Manila. Pero masasanay at mauumay ka rin dyan. Oh, ayun na yung bahay oh. Ang ganda, di ba? Halika, pumasok na tayo. Hindi ba nakakahiya sa landlord mo? Sino? Si Mimi? Naku, huwag kang mag-alala. Napakiusapan ko na yon. At pumayag na siya na dalawa tayo sa kwarto ko. Uy, Bax! Ay, Bax! Ito na nga pala si Eman. Magandang araw po. Magandang araw din sa'yo.
O halika, pasok kayo. Salamat. Wow! Ang ganda naman pala ng bahay nyo eh. Thank you. Pero hindi sa akin tong bahay na to. Kapatid ko talaga yung may-ari ng bahay. Sa akin lang pinaubaya. Ah, ganun po ba? Ay, mahal. Asan nga pala yung CR nyo dito? Naiihi na kasi ko eh. Yung pintuan na malapit sa hagdanan. Dumiretso ka lang. Thank you. Saglit lang ah. Jijingle lang ako. Gwapo ng jowa ko, Bax, no? Oo naman. Oh, ba't parang Biyernes Santo yung mukha mo? Ewan ko ba, Bax? Hindi ko mapaliwanag. Parang ano kasi, Parang may mali. Ha? Parang hindi maganda ang kutob ko dyan sa jowa mo. Huy, ano ka ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya marinig ka. Sa turo lang ako, Bax. Malakas ang kutob ko na pineperahan ka lang yan. Alam mo ikaw, nakakainsulto ka na. Bakit? Kasi pangit ako at gwapo siya? Ano ka ba naman? Hindi sa ganun yun. Basta mag-ingat ka na lang dyan sa jowa mo, ha. Tamang hinala ka rin eh. Anyway, since dalawa na kayo ngayon dito sa bahay, tataasan ko na yung singil sa inyo sa tubig at kuryente, ha? Sorry talaga. Ayokong gawin to pero alam mo naman, doble na yung consumption nyo simula ngayon. Kasi ayun nga, dalawa na kayo. Okay lang, naiintindihan ko naman eh. Sige, ako na bahala dyan. Ikaw ang bahala? Ibig mong sabihin, walang ambag yung jowa mo? Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Alam mo, ikaw napaka-judgmental mo. Ako na muna ang sasagot sa mga gastusin namin hanggang sa makahanap siya ng trabaho. Tanga mo talaga pagdating sa pag-ibig. Nakuhulaan ko. Ikaw dun yung sumagot ng plane ticket niya papunta dito ng Manila, ano? Oo. Pero sabi niya babayaran niya naman ako kapag nakahanap na siya ng trabaho. Bakla ka? Malabong bayaran ka pa nun. Manahimik ka na nga lang dyan. Baka mamaya marinig pa tayo eh. Puro hinala si Mimi noong araw na yon, Papa Dudut. Pero naiintindihan ko naman kung saan siya nanggagaling. Kasi concerned lamang siya sa akin. Hindi ko rin naman siya masisisi kasi marami ng bakla ang niloloko ng mga lalaking pogi. Pero talagang nais kong ipakita at patunayan sa lahat na iba si Eman sa mga lalaking nanloloko ng bakla. Na kung ano man ang namamagitan sa amin ni Eman ay tapat at totoo yon. Habang tumatagal ay mas lalo pong gumanda at lumago ang relasyon namin ni Eman, Papa Dudut. Nagagandahan siya sa Manila kahit medyo magulo. Kasi ang sabi niya ay marami raw pwedeng puntahan na lugar dito. Hindi daw tulad sa kanila na limitado lamang yung mga pwedeng pasyalan. Natuwa din si Eman sa kwarto namin sa bahay ni Mimi kasi ang lakas daw makasosyal ng kwarto ko. Malayo daw sa kwarto niya sa Bacolod. Nami-miss na rin ni Eman ang mga kapatid at magulang niya sa Bacolod pero nangako pa rin siya sa kanila na magpapadala siya ng pera para makatulong sa kanila. Grabe, Papa Dudut. Mas lalo kong kinilig dahil ang gusto ko sa lalaki ay yung family-oriented. Pakiramdam ko talaga ay parang naka-jackpot ako ng mga panahon na yon. Kasi nasa kanya na talaga ang lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Makalipas nga ang ilang linggo ay nakahanap din si Emma ng trabaho sa isang call center dito sa Mandaluyong. Pero bago siya pumirma ng kontrata ay kinausap ko muna siya kung sigurado na ba siya sa desisyon niyang magtrabaho ulit sa call center. Kasi baka ma-burnout lamang siya ulit tulad ng nangyari sa kanya sa Bacolod. Pero ang sagot sa akin ni Emma ay basta raw nandito ako sa tabi niya, hinding-hindi raw siya mabe-burnout. Naku, Papa Dudut, kinilig na naman ang akla noong narinig ko yon. Kaya nung araw na yon, para i-celebrate ang pagkatanggap ni Eman sa bago niyang trabaho, umorder ako ng maraming pagkain at sa bahay na kami nagsalo-salo, Papa Dudut. Hoy, Bax, anong meron? Ba't ang dami mong pinadeliver na pagkain? Natanggap kasi si Eman sa pinag-applyan niya na call center at kakapirma lang din niya ng kontrata. Kaya eto,
Bumili ako ng maraming pagkain para makapag-celebrate tayo. Sabay mo na rin kami ha. Sigurado ako hindi namin mauubos to. Siyempre naman, aayaw pa ba ako sa libre? Pero seryoso, mabuti naman at nakahanap na siya ng trabaho. Nang sa ganun, hindi niya na kailangang iasa sa'yo lahat ng gastusin dito. Ikaw talaga? Pinaghihinalaan mo pa rin ba ang boyfriend ko? Maniwala ka sa akin. Pinipigilan ko naman yung sarili ko na husgahan yung jowa mo eh. Pero ewan ko ba, hindi ko talaga mapigilan eh. Naku, bahala ka. Basta pakitunguhan mo na lang ng maayos yung boyfriend ko. Okay na sa akin yon. Nga pala, nasan yung jowa mo? Nandun sa kusina, naguhugas ng mga plato at inihahanda ang mesa. Sipag niya no? Halika na nga, kumain na lang tayo. Mahal, halika na dito, kain na. Sige mahal, sandali lang. Kukunin ko lang mga kubyertos. Umupo ka na dito. Ang dami kong binili oh. Ang totoo nga niyan mahal, nahihiya nga ako sa'yo eh. Oh, bakit naman? Kasi ang dami mo nang nagastos para sa akin. Hindi mo naman kinailangan gawin to, pero ginawa mo pa rin. Wala eh, nahulog ako sa bitag mo. Ikaw talaga. I love you mahal. I love you too. Mamaya na nga kayo maglandian. Kumain na tayo bago pa lumamig tong mga pagkain dito. Inggitera. Ay nga pala, Eman. Kumusta naman yung pagtira mo dito sa Manila? Nakapag-adjust ka na ba? Opo Miss Mimi. Nako, alam mo ba na ganyan din si Fred nung una siyang dumating dito sa Manila? Ang totoo nga niyan, bilib na bilib ako sa kanya kasi nakayanan niya mabuhay dito sa Manila na hindi humihingi ng tulong kahit kanino. Napaka-etsyosera mo talaga. Kumain ka na nga lang dyan. Ay hindi, totoo naman yung sinasabi ko, di ba? Lahat ng meron ka ngayon ay galing sa dugo at pawis mo. Ni minsan hindi ka ng apak o nanloko ng tao para lang gumaan ang buhay mo. May gusto po ba kayong palabasin? Ako? Naku wala, nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi po, kasi sa tono ng pananalita nyo. Mukhang gusto nyong palabasin na piniperahan ko lang si Fred. Mahal, tama na yan. Hindi eh. Nire-respeto ko po kayo bilang landlord namin. At ni minsan wala ho kayong narinig sa akin kahit nakakaramdam na po ako na ayaw nyo sa akin. Pero sana naman wag nyo akong